Matinding lindol ang naranasan ng Sumatra, Indonesia pagkatapos nilang lapastanganin ng mga Kristiyanong sumasamba sa Panginoon. Nakakatakot po ang nangyari sa bansang Indonesia sa lugar ng Sumatra. Dahil naitala ang 7.1 to 7.3 magnitude na lindol po ang naranasan nila, na talaga nakakatakot at nakakagimbal po ang nangyari sa lugar na iyon. Nagkaroon ng pagkamatay ng mga tao na umaabot po sa 340 people at nag-evacuate ang 270 million na tao dahil nasira ang kanilang mga kabahayan at umabot ang pinsala sa 62,600 homes na nasira po sa West Java. At sa Pacific Ring of Fire, madalas na po ang pagyanig ng lupa na nag-trigger ng maraming warning sign ng mga tsunami. Dahil sa insidente na paglapastangan ng mga opisyal ng gobyerno sa bansang Indonesia doon sa mga Kristiyano dahil sa pagsamba nila sa Diyos, nagkaroon ng matinding lindol at maraming napinsala at maraming namatay. At maraming nagsasabi na ito po ay sign na malapit nang dumating ang Panginoon dahil sa nararanasan nila. At bago po nangyari mga kapatid yung matinding lindol na naranasan ng Sumatra, Indonesia at maraming napinsala at maraming namatay po, ito ang nakita nilang dahilan kung bakit nangyari yung matinding disaster sa bansang Indonesia. Ito po yung nangyari. January 23, 2023, pinagbawal ang pagsamba sa Diyos sa labas ng City Hall sa Sumatra, Indonesia. At sa bidyong ipapakita natin, nakikita dito na nire-reject ng government ang Kristyanismo sa lugar po na iyon. Para po sa kaalaman ng marami, ang bansang Indonesia is one of the largest Hinduism country in the world. Iilan lang po ang Kristiyano, kaya madalas po at nangyayari ang pagpa-persecute po sa mga Kristiyanong sumasamba sa Diyos sa bansang ito. Ayon sa record po at naturang video, makikita po dito kung paano pinagsisigawan ang isa sa mga grupo na nagseservice at kung paano sila alipustahin at i-persecute dahil lang sa pagbabasa ng Biblia, pagdadaos ng gawain at pagsamba sa ating Diyos. Makikita natin kung paano pahirapan ng mga Kristiyano dito. Hindi lang masasakit na salita ang natatanggap nila, hindi lang pambabato, kundi matinding persecution at dumadanak ang dugo ng mga taong ito. Dahil lang sa pagsamba sa Diyos, maidaos lang na sila'y nakikinig ng salita ng Diyos at gumaganap sa kalooban ng Panginoon. Dito natin makikita ang mga kapatiran nating sumasamba sa Panginoon sa bansang Indonesia na madalas hindi natin nalalaman kung ano ba ang pinagdadaanan nila, na magiging luho sa atin kung ano yung pinagdadaanan natin na pagsamba sa Diyos sa ating bansa. Dahil sa bansa nila, dadanak ang dugo bago po sila makapagdaos ng gawain at makaganap sa kalooban ng Panginoon. Magtataka po kayo mga kapatid, bakit may mga tao na kayang gawin na pumersecute, hindi lang magsabi ng masasakit na salita sa mga naglilingkod sa Diyos, kundi kaya nilang pumatay at kaya nilang patayin yung mga taong lumalakad sa katwiran. Sapagkat ito ang sinasabi ng Biblia, kung wala ang presensya ng Diyos, ay gagamitin ni Satanas ang lahat ng kaparaanan niya upang ipahamak ang mga tao. Kaya kung ang isang tao wala sa kanya ang presensya ng Diyos, malayang makakilos si Satanas sa kanya para gamitin ito upang i-persecute ang mga naglilingkod. Gaya nga po ng mga napag-aaralan natin mga kapatid, malapit na pong dumating ang Diyos at tayo nasa huling panahon na. Sapagkat sa huling panahon, ang tao ay pasama na ng pasama. Magiging makasarili na po, hindi na magiging makadiyos. Pero alam natin mga kapatid, ang nasa likod nito kung paano pahirapan ng mga Kristiyano at kung paano patayin ito, walang iba kundi ang kagagawan lang din ni Satanas. Siya po ang nasa likod nito. Makakarinig pa po tayo ng marami pa po ng mga persecution na magaganap po sa buong mundo. Minsan hindi tayo literal nakakaranas ng persecution tulad ng nangyayari sa bansang Indonesia. Kung bakit nararanasan din ng mga Kristiyano ito, dahil pinapahintulutan ito ng Panginoon sapagkat malapit na siyang dumating. Sapagkat gustong abutin ng Diyos ang mga tao. Dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Na kahit po tayo ay mamatay sa paglilingkod sa Panginoon, ang Diyos po hindi tayo papabayaan. Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. John chapter 10 verse 28, sila binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. At sa lahat po ng mga nakakaranas ng iba't ibang uri ng paghihirap, pag-uusig at pagpapersecute po kahit ng mga kahirapang naranasan dahil sa pagganap sa kalooban ng Panginoon, meron pong pangako ang Diyos. Ang sabi ng Mateo chapter 5 verse 10 hanggang 12, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran,
sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Maglak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala nyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propetang nauna sa inyo. Kahit January 23, 2023 pa po naganap yung nangyari po sa bansang Indonesia na pinersecute sila sa lugar ng Sumatra, ay magkaroon po ng aral sa atin. Pero pong sinasabi ang Panginoon sa atin, tayo po'y maglingkod sa Diyos. Huwag manghinawang lumakad sa kalooban ng Panginoon, sapagkat meron siyang pangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan. Binigay niya ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sa oras pong ito, gusto kong magpasalamat sa iyo kapatid na karating sa huling part ng video ito. Kung marami ka pong tanong, comment lang po kayo kung nagustuhan nyo po ang ganitong klase ng video, pangangaral ng salita ng Diyos, let me know in the comment section. Huwag nyo po kalimutang i-like, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe kung di pa po kayo nagsusubscribe. Salamat po mga kapatid, hanggang sa susunod po na pagkikita natin. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gabeno. God bless you po.